Sa huling panel ng Kabanata 8, makikita ang dugong dumadaloy mula sa sugat sa mga daliri ni Serizawa. Ang mga mata naman ni Soji ay puno ng puot habang nakatitig sa kanyang katunggali. Dito natapos ang Kabanata 8. Ang kasunod nito ay talagang kamangha-mangha dahil ang matatalo ay mapapaiyak. Alam kong matagal ka nang naghihintay, kaya Teren at simulan na natin. What's up mga Koops, Manga Moto nagbabalik. Sa Kabanata 9 na may pamagat na, Manly Tears, isang matiwasay na tanawin ang agad na sumalubong sa atin. Sa pagpapatuloy ng kabanata, agad nating napansin ang tumutulong dugo mula sa mga daliri ni Serizawa habang tahimik na nanonood sina Harada, Hijikata, at Todo. Ito ang unang beses na nakita ni Hijikata ang nanlilisik na mga mata ng kanyang kaibigan na si Soji, na hindi rin napalampas ni Serizawa. Napasabi si Serizawa na mamamatay tao rin pala ang kanyang katunggali. Habang seryosong nanunood si Isami sa laban, tila ba may malalim na pangamba sa kanyang puso para sa kaligtasan ni Soji. Bigla tayong dadalhin sa nakaraan, eksaktong 12 taon na ang nakalipas noong 1851 sa syudad ng Edo City. Ang eksena ay puno ng kalituhan, dugo ang katana, mga katawan na wala ng buhay na nagkalat sa kalsada, at mga taong bayan na takot at nagtatakbuhan papalayo sa kaguluhan. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang lalaki na tila baliw na napakahusay sa paggamit ng katana. Kapansin-pansin ang kanyang naglalaway na bibig, at agad niyang inaatake ang sinumang makakita sa kanya. Sinubukan siyang pigilan ng ilang mga swordsman ngunit labis itong magaling sa paggamit ng espada at sa isang kisap mata, 6 na agad ang kanyang napatay. Habang naglalakad ang baliw, nadaanan niya ang dalawang magkapatid. Tinitigan niya sila ng maigi at mabilis na lumapit. Sumigaw naman ng tulong ang babae, at dahil sa paghingi ng tulong ng babae, biglang umatake ang baliw upang tapusin ang magkapatid. Nakita naman ng isang swordsman ang pangyayari ngunit hindi na ito aabot para mabigyan ng tulong ang magkapatid. Subalit sa di malaman na dahilan, nagulantang ang lahat sa nangyari dahil ang baliw na napakahusay sa paggamit ng espada ay biglaang naagawan ng kanyang sariling sandata ng isang paslit at itinarak ng bata ang espada sa leeg ng baliw. Hindi tumitigil ang bata sa pagsaksak sa baliw hanggat hindi ito siguradong binawian ng buhay. Nang hilakbot naman ang mga taong nakasaksi, at dito na sila napasabi na ang bata ay isang demonyo. Pinigilan naman ng misteryosong swordsman ang bata sa patuloy na pagsaksak nito sa patay na katawan ng baliw. Ang lahat ng naruroon ay puno ng kuryosidad, hinala, at takot na umiiral sa kanilang isipan, pati na ang nakatatandang ate ng bata na nakatitig sa paslit na para siyang isang halimaw at ayaw na niyang makasama ito. Inabandonan ng kanyang ate ang bata sa sobrang takot niya rito, at wala ni isa ang gustong lumapit sa bata. Ngunit may isang bukod tanging swordsman na may maamong ngiti na hindi natakot sa paslit, at ay lalahad sa atin na ito ay si Kondo Isami. Isinama ni Isami ang bata sa kanilang dojo, agad namang tinanong ni Kondo Shusoke kung ano ang plano ni Isami sa bata. Ipinahayag ni Isami sa kanyang ama na siya ang mag-aalaga at magpapalaki sa bata, at dito ay binanggit na ang pangalan ng bata ay Soji Okita. Humagulgol sa pag-iyak si Okita dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay may nag-iisang swordsman na nagtrate sa kanya bilang tao at hindi isang demonyo. Wala namang nagawa ang ama ni Isami kundi sumang-ayon na lang sa gusto ng kanyang anak, at makikita na pinapatahan na ni Isami ang batang si Okita. At dito na mag-uumpisang maging disipulo ng Shiikan sa edad na 9 na taong gulang ang demon child na si Okita Soji. Sa pagbalik ng eksena sa kasalukuyan, makikita sa mukha ng mga kaibigan ni Soji ang pangamba. Para bang nasa alanganin ang kanilang kaibigan sa laban na kanyang hinaharap. Sa patuloy na paglalaban, si Soji ay nawala ng balanse sa kanyang katawan dahil sa lakas ng atake ni Serizawa. Ang wild beast na si Serizawa ay lubos na nagagalak habang ang demon child na si Soji ay nagngingit-ngit sa gigil. Sa puntong ito, nagpapakiramdaman na ang dalawa at ang kanilang mga katana ay nakahanda na para sa isang malakas na atake. Nagpakawala ng malakas na sword slash si Serizawa na sana'y paputol sa ulo ni Soji, ngunit mabilis itong naiwasan ng demon child. Napasabi naman si Serizawa na sobrang bilis ni Soji. Sa isang iglap, nagpakawala ang demon child ng isang diretso at matinding atake na sana'y tatarak sa lalamunan ng wild beast, ngunit nagawa pa rin itong iwasan ni Serizawa habang may ngiting pang-aasar. Nagulantang si Soji sa kanyang nasaksihan dahil hindi niya inaasahan na maiiwasan ito ng kanyang kalaban. Sa panel na ito, isinigaw na ni Serizawa na malapit na ang katapusan ni Soji habang mabilis na bumubulusok papunta sa ulo ng demon child ang katana ni Serizawa. Hindi makapaniwala sina Todo at Keisuke na makakaatake si Serizawa nang nakaliyad ang kanyang katawan.
Ngunit sa di inaasahang pagkakataon, natakasan ng Demon Child ang kamatayan dahil nakagawa ito ng paraan sa huling segundo at nakapag-counter-attack na nagresulta sa pagtilapon ng sandata ni Serizawa papalayo. Agad na napangiti si Hijikata at nasambit na panalo na ang kanyang kaibigan. Saglit lang mga kops, mahilig ka ba sa anime figures ngunit kapos ang budget? Like and follow muna ang page ni Will of DK Anime Figures PH. Makakabili ka dito ng mga abot kayang anime figures na gusto mo sa murang halaga, legit ang page na yan, salamat. Sorry na agad, balik na tayo sa kwento. Ngunit mapapansin na mabilis na dumampot ng bato si Serizawa at ito'y kanyang ihinampa sa ulo ni Soji. Nablangko ang Demon Child at napaluhod na lang sa lupa. Ang inaakalang panalo na sana ni Soji ay biglang nabaliktad at muling nakuha ni Serizawa ang kanyang katana. Ayon kay Keisuke, pagdating sa swordsmanship ay hindi maipagkakailan na mas magaling si Soji pero ang lakas ni Serizawa ay nasa ibang level. Sa eksena na ito, mukhang tatapusin na ang buhay ni Soji at wala nang magagawa ang kanyang mga kaibigan kundi panoorin na lang ang kanyang katapusan. Ngunit may isang buo ang loob na hinawakan ang katana ni Serizawa, at ito'y walang iba kundi si Isami Kondo, ang nagpalaki at tumayong ama kay Soji. Walang takot nitong pinigilan si Serizawa na patayin ang itinuring niyang anak na si Soji. Mahinahong sinabi ni Isami kay Serizawa na maari niya bang hayaang mabuhay si Soji kapalit ng utang sa kanya. Nang biglang tumingin ng hindi maganda si Serizawa kay Isami. Hinayaan niyang mabuhay si Soji at sinabi kay Isami na tabla na sila dahil sa perang ginastos niya kanina. Agad na pinuntahan ni Isami si Soji at napansin niya na umiiyak ang bata. At ay lalahad sa atin na ito ang unang beses na natalo si Soji, ngunit hindi siya umiiyak dahil natalo siya sa laban. Umiiyak siya dahil nagbigay siya ng kahihiyan sa kanyang itinuturing na ama na si Isami Kondo. Nagtakbuhan na papunta kay Soji ang kanyang mga kaibigan, ngunit kita ang gigil sa mukha ni Hijikata. Hindi ito makapaniwala sa naging resulta ng laban. Agad na nagtipon-tipon ang mga kaibigan ni Soji sa kanyang tabi habang umiiyak. Ito ang araw na ipinangako ng batang Soji sa kanyang sarili na hindi na siya matatalo sa kahit na kanino man, at ang pangakong ito ay dala-dala ni Soji hanggang ngayon sa laban sa Ragnarok. Sa susunod na content, kayo po ang pipili mga kops, alin nga ba ang mas gusto nyo sa dalawa? Kung alin ulit ang may mas mataas na boto, iyon po ang aking uunahing gawin, promise. Shoutout po muna kina JC Bibico, Billy Joe Villasis, John Ryan De Pedro, Kilby Sanggalang, Tewan, Chad Demaala, Sebastian Brand Sensen, Ralph Belmonte, KJ Gigante, Ednels Belleno. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Kung mahilig ka sa Record of Ragnarok, like and follow our page para updated ka sa kwentuhan. Abangan ang susunod na kabanata, salamat.